Jesus. Kami ay patuloy na lumalapit sa inyo, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa katotohanan napakapalad po namin na meron po kaming kalayaan. Isa pong privilege na kami magsama-sama, ipakita sa lahat na ikaw ay tapat at mabuting Diyos, ikaw ay buhay. Nararanasan po namin ang katapatan mo, ang tugon po sa aming mga dalangin. Salamat po na bagamat nagdaan kami sa mga sakit, maaring may mga karamdaman, pinagaling mo kami, Panginoon. Pinatunayan mo yung promise mo, yung salita mo, na sa iyong mga latay at sugat, magaling na po kami, Panginoon. Salamat po na may mga panahon na kami nalulupaypay, nangihina kami sa aming pananampalataya. Salamat din muli mo kami ibinabalik, Lord, sa kalakasan. Muli mong ibinabalik ang aming sigla, ang aming gana, sa mga bagay na may kinalaman sa relasyon namin sa inyo. Thank you, Lord, na sa panahon na kami po ay napapagod, kami po ay nanghihinawa na sa paulit-ulit namin ginagawa. Muli mo kami pinapaalalahanan na lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas, lahat ng bagay dito ay matatapos. Tanging yung mga bagay na gagawin namin para sa iyo ang mananatili hanggang wakas, O Diyos. Salamat po sa patuloy na pagkilos ng Holy Spirit sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Diyos, na palakasin mo ang iyong mga anak sa inyong mga salita. Tulungan mo kaming tumingin sa mga bagay na hindi namin nakikita at huwag sa mga bagay na nakikita namin, Lord. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ang aming mga kapatiran. Marami kaming kapatid na marahil may mga pinagdadaanan. May mga kapatiran kami na may mga karamdaman. May mga kapatiran kami na may mga hidwaan sa pamilya. Dalangin po namin ang katagpuin mo po sila, O Diyos. Mahabag po kayo, Panginoon, sa mga anak mo na nanlulupaypay, nangihina, nawawalan na po ng gana, ng interes sa mga bagay na spiritual. Muli mo silang ibangon, Panginoon, sa kanilang pagtitiwala at pag-asa ay sa iyo lamang. Muli mong iparanas sa kanila, Lord God, ang iyong yakap, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kalapitan, O Diyos, na sa tuwing lalapit sila sa iyo, hindi sila mabibigo, Panginoon. Alalahanin mo rin, Panginoon, ang mga anak mo na marahil nasanay na sa paggawa ng mali, nasanay na sa kasalanan, nasanay na sa mundo. Tulungan mo sila, Panginoon, na hindi mahuli ang lahat, na habang meron pang lakas, habang buhay pa ang kamalayan, habang meron pa pong pagkakataon ay magbalik loob sa iyo, O Diyos. Habang may panahon pa, Panginoon, lumuhod, lumapit sa iyo. Lord, salamat dahil punong-puno ka ng habag, punong-puno ka ng grasya, Panginoon. Kalooban mo na ang lahat ay maligtas, kalooban mo na ang lahat ay makaalam ng katotohanan. Hindi mo nais na ang sino man ay mapahamak. Hindi mo nais na ang sino man ay mapunta sa mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban. Lord, I pray, kahabagan mo ang aming mga kapitbahay, kahabagan mo ang aming mga kakilala, kahabagan mo ang aming mga kaibigan. Tulungan mo sila, Panginoon, na tanggapin nila ang iyong panawagan. Tanggapin nila, Panginoon, ang salita mo sa puso nila. Na sila po, Panginoon, ay lumapit sa iyo, O Diyos. Magkaroon sila, Panginoon, ang puso nila ay magkaroon ng puwang ang iyong salita. Lord, salamat sa pagkatnais mo na sila din ay makaranas ng buhay na may katiyakan. Sila din ay makaranas ng buhay na may patutunguhan, na hindi nangangapa dito sa mundo, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga may kasalanan. At lahat kami ron ay kabilang, O Diyos. Salamat dahil pinatawad mo na kami. Salamat ayon sa pangako mo na ang sino mang manampalataya ay tunay na nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, alalahanin mo ang aming bansa. Ang bansang ito na pinagpala mo. Ang bansang ito bukod tanging Kristiyanong bansa. Dalangin po namin na maging makatotohanan ang bansa o katangian ng bansang ito. Na Kristiyanong may takot sa Diyos na buhay. May takot at may pagkilala sa totoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga
kababayan, ang mga taong iniluklok mo sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na katungkulan. Hayaan mo na maghari sa kanila ang banal na takot sa iyo. Hayaan mo na maghari sa kanila, Panginoon, ang pagnanais na kalooban mo ang masunod, ang mangyari sa aming bansa. Salamat sa pagkatanon. Kami ay nakikiisa sa libo-libo at higit pa na mga anak mo na nananalangin para sa aming bayan. Marami kaming mga kasabay ngayon na mga churches na nagdadaos ng panambahan na itinataas sa inyong harapan ng bansang ito. Alalakanin mo, Panginoon, ang aming bayan na walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Sabi mo sa iyong word, mapalad ang bayan na walang ibang kinikilalang Diyos kundi ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na buhay. At naway ito ang bayang Pilipinas, ang bansang Pilipinas na kinikilala na si Yahweh lamang, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kilalanin, ang luluhuran, sasambahin, kundi ikaw lang, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kalayaan na ibahagi sa anumang lugar sa bansa namin. Thank you po, napakapalad namin, Lord. Malaya namin na i-share ang gospel of salvation. Salamat na kahit sa ang sulok, nakakakita kami ng matatapang na mga lingkod mo na nag-share ng love mo, ng grace mo, ng pag-ibig mo sa lahat ng tao. I pray and we pray, Lord God, gamitin mo po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak na buong tapang na naghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Marami po ang mga tao na madala sa iyong banal na banan. Paalalahanan mo po at kumilos ka nga po, Diyos, sa mga taong nakaalam na ng truth, subalit isinasantabi, pinabaliwala, hindi binibigyan ng halaga ang mga pagkakataon na ibinibigay mo para maranasan nila ang iyong pag-ibig. Nawa, maranasan nila ang bisa ng word mo, Panginoon. So tuwing binabasa nila ang salita mo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga lingkod mo, ay maranasan nila ang kapangyarihan nito na kumilos sa kanilang buong pagkatao at magbunga ng pagpapakumbaba, pagsuko ng kanilang buhay sa iyo lamang, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Salamat, Lord, sa buhay ng iyong mga anak mo na narito ngayon. Purihin ka sa taglay naming lakas. Purihin ka sa kalayaan naming magbahagi ng katapatan mo, ng kabutihan mo, Diyos, ng wagas na pagmamahal mo sa amin. Salamat sa katotohanan, hindi mo kami tinitingnan sa dami ng aming pagkakamali. Ang tinitingnan mo sa amin ay ang totoo at tapat naming puso na lumalapit sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagkilos mo, una pa lamang hanggang sa aming pag-aawitan. Thank you, Holy Spirit. I pray na patuloy kang kumilos sa bawat mensahe ng salita ng Diyos na ibabahagi sa amin. Pagpalain mo po ang iyong lingkod na gagamitin mo upang ipahayag ang mabuting balita na magpapalakas, magpapatibay ng aming relasyon sa inyo, Panginoon. Likaan mo kami ng pusong handang magpatuwid, Panginoon. Likaan mo kami ng spiritong nagsasambit sa will mo, O Diyos. Spirit na laging kumikilala ng aming mali sa inyong harapan, Lord. Salamat, Lord God. Spirit na kung saan willing na kami ay turuan mo, kami ay ituwid mo, Panginoon, dahil makapangyarihan ang word mo, God. Salamat sa bawat mensahe. Ang dulot nito sa amin ay buhay na nababago. Bawat mensahe, ang dulot nito sa amin ay buhay na nakalulugod sa iyo, Panginoon. Buhay na laging nagnanais na sumunod sa kalooban mo. Thank you, Lord. I pray ang spirit of wisdom and understanding. Lord, ang anointing power of the Holy Spirit na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, magbigay sa amin ng kaliwanagan, kaunawaan, interes na marinig ang tinig mo, O Diyos. Maibaling, mai-focus ang aming atensyon sa iyo lamang, Panginoon, dahil may gagawin ka talaga sa aming mga buhay.
Diyos na itibingi sa aming mga daing, sa aming paglapit sa iyo, lagi kang naroon upang kami abutin, upang kami katagpuin, O Diyos. Minsan mo pang iparanas, Panginoon, ang iyong yakap. Minsan mo pang iparanas ang katotohanan. Anumang kulang, sa iyo lang namin masusumpungan. Lord, salamat, makakaranas kami ng kapunuan mula sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Purihin ka, aming Ama sa langit. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord, sa kalayaan na manalangin kami ng sama-sama. Thank you, Lord, sa Spirit ng bawat isa na narito ngayon, na may pagsang-ayon sa anumang aming hinihingi sa iyo, nasasagot na in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Yun po yun eh. Na pagka tayo po'y nagpipray, ang pagsagot po natin ng Amen ay pagsang-ayon na yung panalangin niya, yun din yung prayer mo. Amen? At pagsang-ayon, natutugon ang Diyos. Okay po, since wala po yung talagang speaker natin, andyan naman po yung kanyang wife. Amen po ba? So, na-excite na ba tayo makarinig naman ng mensahe ng Panginoon na ihahatid sa atin ng ating kapatid sa faith? Sabi ko nga, alam mo kapatid, bago ko pa man ikaw i-message na ikaw, nagpipray muna ako sa Lord. Lord, nawa hindi po tumanggi si Sisi. Kaya nung sinabi ni Sisi, sige po, thank you Lord. Kasi hirap po talaga mag-search. Pero although, nung pagising ko, okay na po ako eh. Wala na sakit ng ulo. Kaya nagsa-search pa rin ako kasi hindi naman natin kontrolado yung mga bagay-bagay. Diba? Andun yung design ni Zee. Pero may mga pagkakataon, may mga pangyayari na hindi natin kontrolado. So kailangan bilang mga lingkod ng Diyos, bilang servant ng Panginoon, lagi tayong handa. May baon tayo lagi na mga verses, mga salita ng Diyos na magpapalakas sa ating lahat. So, welcome ko na po ang lingkod ng Diyos, Sister C, para ihatid sa atin ang kanyang mensahe. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise God. Ayun. Kay Lord po yung papurit pagsamba. Siya lang po yung maitaas. Actually po, Pastora, kagabi, nung sinabi ko pa lang na wala si JR, i-offer ko na sana, ako na lang po. Kaya ang naisip ko, ay baka mayroon na po kayo na i-ready. Oh. Kaya ayun. Tapos biglang sinabi ni Pastora, kaya sabi ko na, sige. Kasi mag-offer po talaga ako dapat. So ayun po, tayo po'y dumako na sa ating word. Makibukas po tayo sa Psalm 46:10. Mga awit 46:10. Tayo po tayo lahat. Sabay-sabay po natin basahin yung Psalm 46:10. Be still and Know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Okay po. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka Diyos Ama namin sa langit. Dakilain ka, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Yesu Cristo. Salamat po, Panginoon, sa banal na salita na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw na ito. Lord, we ask for your wisdom and understanding na bumalot po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na gamitin niyo lamang po ang instrumento, daluyan, Panginoon, ng mensahe na nais niyo pong maipaabot sa inyong mga anak. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw lamang po ang maitaas. Ikaw lamang po ang maparangalan, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. So, ayun po, ang topic po natin sa araw na to ay be still and know. So, ayun, yung hindi naman ako nervous, wait lang po. Ayun, bilang Kristiyano po, dumadating sa buhay natin yung mga
sitwasyon at yung mga kalagayan kung saan na hindi natin kontrolado po yung mga bagay-bagay. Kahit naniniwala tayo na may Diyos, na meron tayong faith, hindi pa rin po naiiwasan talaga yung mga pagkakataon na dumadating sa buhay natin. Nagkakaroon pa rin tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng pag-aalala, pagdududa. Alam mo may faith ka, pero alam mo na sasagutin ni Lord, pero minsan, ito po ba yun? Kaya, paano po to? Parang ayun, nandun ka sa sitwasyon na nagtatanong ka na yung faith mo, kini-question mo rin yung faith mo, di ba? Tapos, minsan, nababalisa ka na rin at hindi naman kaya napanghihinaan ka ng pananampalataya. Yung mga sitwasyon po na ngayon is normal po yun bilang sa tao na narito po tayo. Kasi yung kahit alam po ng spirit kasi natin, minsan yung flesh po natin or yung ego po natin, yung lumalaban yung kumukontra doon sa faith na meron ka. So, example na lang po na, ayun sa, di ba po sabi ko, yung may faith, ganyan, na yung sa pinag-resign po ako ni Lord, alam ko na may nilaan si Lord na maganda kasi yung promises naman niya lagi na may plan siya, may plan niya na mag-prosper ka, plan niya na may nilaan siyang magandang future sa'yo. Pero kasi yung parang pagtalon mo dun sa sitwasyon na alam mo na parang ayun yung inaasahan mo tapos hinihingi sa'yo, bibitawan mo. Minsan, hindi ka agad-agad nakakasunod. Tapos, kahit may faith ka, naniniwala ka na kay Lord, pumapasok pa rin yung pag-alala. So, ngayon po, may 3 bagay po. Ay, bago po tayo dumaan pala sa 3 bagay, basahin po natin yung supporting verse po pala natin sa Exodus 14:14. Ano po sabi dyan? The Lord will fight for you. You need only to be still. At sa Romans 4:20-21, Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. ayun po. So, ito pong sa Exodus 14:14, yung sa, ano po yan sa, yung sitwasyon nila Moses dyan. Tapos, ang sinabi lang ni Lord sa kanya, the Lord will fight for you, you need only to be still. Yung be still, paano po kaya yung maging still? Kasi minsan, be still pero gagawa ka ng, parang ang gagawin mo, kukunin mo yung sinabi nila, manahimik ka lang dyan. Dahil sa feeling mo yung sitwasyon, nape-pressure ka na-overwhelm ka. Kaya, kahit na sinabi ni Lord na, be still lang, baka ito yung pinapagawa ni Lord. So, may gagawin ka pa rin na parang kikilos ka pa rin na kukunin mo pa rin yung responsibilidad na sinabi ni Lord na siya rin gagawa. Pero, dahil nga nape-pressure ka dun sa mga pangyayari, sa sitwasyon, ikaw yung gagawa, kumbaga. Hindi mo na napapansin na hindi pala yun yung kalooban ni Lord na kunin mo sa kanya yung responsibilidad. Kasi sabi lang niya sa'yo is to be still. Tapos, ito naman po sa Romans 4:20-21, ayun po yung kay Abraham. Di ba po nangako po si God kay Abraham, sabi niya, I will make you the father of all nations. Ayun. So, si Abraham po dito, yung part po na to, hindi siya nag-waver sa belief niya. Nung pinangakuan po siya ni Lord, kasi nung panahon nila Abraham, kasi kinakausap talaga sila, narinig nila talaga yung boses ni God. Nung pinangakuan siya, hindi siya tumingin sa kalagayan niya na, wait lang Lord, ang tanda ko na, 109 na ako. Tapos si Sarah, baog, menopause na rin. Hindi siya nakatwiran. Kundi, hindi siya nag-waver. Sinabi to ni Lord, paniniwalaan niya. So, ayun po. So, bilang Kristyanan po, ito po yung 3 things to remember, to be still and know that our God is God. Like big, malaking God. Sa una po, sabi po dyan, know that our God is a promise keeper. O, kilalanin mo na ang Diyos mo, Ay tapat sa kanyang pangako. tama, ayun po, na siya ay promise keeper.
So, hindi po nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako at hindi siya nahuhuli sa pagtupad na ito. Makikita po natin yan sa Joshua 23:14. Ang sabi po doon, ano pong sabi? Alam niyo sa inyong buong puso at kaluluwa na naisama sa lahat ng munting pangako ng Panginoon, inyong Diyos ay hindi nabigo. Lahat ay natupad, ni isa ay walang nabigo. Amen. Diba po? So, ayun po, isa po yun sa mga bagay na dapat po alalahanin natin na sinasabi na kapag may pinangako po sa atin ang Diyos, ito po yung kanyang tinutupad kasi na hindi po siya nabibigo na minsan hindi yun nangyari sa araw o oras na ina-expect natin, pero never naman pong na-late si Lord. Kaya paniwalaan po natin yung kanyang sinabi na hindi siya nabibigo. At sumunod naman po doon, tinutupad niya ang kanyang salita sa tamang panahon na makikita naman po natin sa Hebreo 10:23, ang sabi po, Manatili tayo matatag sa pag-asa ng ating kinakaya sapagkat tapat ang nangako. ayun po, yung nangako po sa atin, kaya po siya sinasabing promise keeper kasi character po yun ni Lord. Character niya na siya ay laging tapat sa lahat ng pangako niya. Si Lord, lahat kaya niyang gawin, maliban na lang mag-against sa character niya. And yung sa pangatlo naman po, hindi tulad ng tao ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling o sumisira ng kanyang tipan. Makikita po natin yan sa mga bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling. Inianak ng tao upang magbago ng isip. May sinabi ba siya at hindi gagawin? Nangako ba siya at hindi tutuparin? So, ayun po. So, nandun po yung ating confidence na yung Diyos na sinasamba natin, hindi pa bago-bago yung isip niya. Na hindi siya katulad ng tao na nag-promise sa'yo, ay, babayaran ko yung utang ng bukas, tapos umabot na ng next year. Hindi ganun po yung Diyos natin. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kasi nga, sabi niya, hindi pa niya tinutupad yung kanyang mga pangako. Kahit ang tagal-tagal na, kay Abraham nga, di ba? Ilang years yon. Sino nakakalam? Ilang years bago natupad ang kanyang pangako? 60? Sino pa? Baka alam nyo lang. Kung ilang years bago natupad yung pangako ni God kay Abraham. Simula nung tinawag. Lower. 87 years. Malapit. 80. Lower. 78. Siret, 75 years po bago matupad. Bago lumabas si Abraham, 109 na 75, di ba? Grabe, kung sa ano yun, sa atin, sa panahon natin ngayon, baka abot na kasi hindi, abot na tayo. Hindi kasi nakatulad nung sa kanila, umaabot pa sila ng 1,000 years eh. Tayo kasi ano na eh. 100 years. Oo. Parang anong paldo ka na pag umabot ka ng 60, di ba? 71. Ayun. So, ayun po yung tandaan po natin na ang Diyos po natin ay promise keeper. So, sa ikalawa naman po, ang sabi doon, number 2, Kilalahan ng ating Diyos ay Diyos ng himala. miracle worker. So, ang ating Diyos ay hindi nga po siya tao eh. So, nakakagawa siya ng mga milagro. Diba? Nung sa panahon pa nga lang po na si Jesus ay narito, nakakapagpagaling siya ng bulag, tapos nakakalakad yung mga pilay, nakakarinig yung mga bingi. Ayun po, miracle worker. Ay hindi lamang po yung limited dun sa mga miracle na ginawa ni Jesus. Kahit po, nung mga nasa Old Testament pa, naroon po makikita yung mga miracle, mga kagilagilalas na mga bagay na ginagawa ng ating Diyos. So, sabi po dito, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng impossible. Sa mga tao kasi imposible, sa Kanya ay possible. Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Ano pong sabi sa Mateo 19:26? At
Sinabi ni Jesus sa tao, ito ay imposible, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. With God, nothing is impossible. Ayun po, di ba? Nakaka-amaze po na kapag naroon ka sa kalagayan mo na kailangan mo maging still, i-remind mo yung sarili mo kasi hindi mo talaga maiiwasan mapanik, matakot. I-remind mo yung sarili mo na the God you serve is the God who made things impossible possible. Kasi sinabi niya na yun sa Mateo na lahat ng bagay sa kanya ay posible. Kahit yung mga bagay na hindi mo maarok, na sa tingin mo, hindi, imposible to hindi to pwedeng mangyari. Sa kanya, posible. Si Peter nga, napalakad niya sa di ba? Napalakad niya sa laut, sa dagat. Napalakad niya sa dagat. Ano pa kaya tayo? Kung may faith nga lang daw tayo ng mustard seed, kaya mo hindi patalunin yung di ba, mountain. So, ayun. Tapos, pangalawa po, kumikilos ang Diyos, lampas sa natural na kakayanan, nilulutas niya ang mga sitwasyon na tila wala ng pag-asa. Ito po ay isa pang patunay na miracle worker ang ating Diyos. Matatagpuan po sa Job 5:9. Ano pong sabi? Gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi maunawaan ng mga himalang hindi mabilang. Ayun po. So, ayan, patunay pa po yan. Isa sa mga patunay na miracle worker ang ating Diyos. Naalala niyo po yung sa pestilence ba yun na ginawa nung sa Egypt na yung 10 plagues. Imposible po yun sa tao, hindi po yun kaya gawin ng tao. Lalo na po yung yung sa part na kinukuha lahat ng mga panganay, yung dadaan ng death, tapos selected lang yung maliligtas. Hindi po, ayun po ay isang miracle. Kahit po parusa yun sa Egypt, pero miracle po yun kasi yung parusa na po yun ay isang way din ni Lord para ilabas yung mga Israelites, i-rescue yung mga Israelites sa oppression na kinalalagyan nila. And sa pangatlo naman po, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Ang mahirap para sa atin ay hindi mahirap sa Kanya. Matatagpuan po natin yan sa Jeremiah 32:27. Ako ang Panginoon ng Diyos na lahat ng tao. Mayroon ba ano bang mahirap para sa akin? Ayun po. So, wala pong mahirap sa ating Diyos. Yung mahirap po sa atin, yung sitwasyon natin na kinalalagyan natin na mahirap, pwedeng financial, pwedeng emotional, like mga breakup or basta mga emotional yung something lang na pakiramdam mo mahirap dahil actually naranasan i-share ko na lang na nagkaroon po ako ng breakup dati na sobrang feeling ko hindi ko kaya. Tapos sabi ko, kasi pagka nandun ka talaga, parang yung sa sitwasyon na yon na paano ba ako makaka-move on dito? Parang ang hirap. Ang hirap. Tapos, ayun nga, iiyak na lang ako kahit baka isip ka na lang ng iyak ka na naman. Tapos, parang ang hirap extricate yung sarili mo. Yung pakiramdam ko nung time na yun, para akong nasa quagmire na kahit alam ko yung gagawin ko, alam ko na hindi, malito dapat, hindi ako ganito, hindi ako ma-down kasi may Diyos ako. Ang hirap ang hirap i-apply Nandun ka, alam mo yung word, pero minsan talaga, nahihirapan kang extricate yung sarili mo kasi nandun ka sa sitwasyon na yun. Kahit na advice sa'yo yung mga kaibigan mo, alam mo namang tama yung advice nila, hindi mo pa rin masunod kasi nga, andun ka Sa bugso ng emosyon. Oo, sa bugso ng emosyon mo. Ayun. So, yung mga panahon na yun, ako, nagka-cry out talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, I am a daughter of the King. Hindi ako dapat na nandito sa sitwasyon na to, hindi ko dapat iniiyakan yung ganitong sitwasyon na alam ko naman na hindi ito yung will mo para sa akin. Kaya iniiyak ko sa kanya. Tapos yung isip ko, unti-unti si Lord, kumikilos sinasagot niya yung mga panalangin talaga. Minsan, hindi mo nararanasan na sa araw-araw, yung nararamdaman mo na on the height ka nung
emosyon na yun, unti-unti nagsasabsay. Hindi siya instant, pero nandun nagsasabsay. Hanggang sa panahon na wala na, malaya ka na. So, ayun po yung ating Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Sa iyo mahirap yun eh. Mahirap i-extricate yung sarili nyo. Kaya po may mga tao na hirap na makapag-move on. Inabot na ng years na makapag-move on sa mga ganon. Dahil hindi nila alam kung paano nila tatanggalin yung sarili nila. Minsan, ang kailangan makapagtanggal sa ganung sitwasyon ay sa tulong lamang ng Diyos. Na, ayun, dahil kay Lord, wala talagang mahirap sa Kanya. So, ayun po. At sa pangatlo naman po, ang sabi sa... Kilalanin natin ang Diyos ay Diyos ng gumagawa ng paraan. Or waymaker. So, ang ating Diyos ay Waymaker. So, ano po ulit yung una? Ang Diyos ay Promise Keeper. Pangalawa, Miracle Worker. At ito po ang ating pangatlo, ang Waymaker. Sabi po dyan, kung paanong hinati niya ang dagat para sa mga Israelista, kaya rin niyang hatiin ang dagat ng ating mga problema, paghihirap at pagsubok. So, ang Diyos natin ay Waymaker. Alam niyo po, alam ko nakalahihan na natin yung kanta na to. God will make a way where there seems to be no way. Totoo po yun. As in, totoo yung lyrics na yun. Kasi nararanasan ko yun sa buhay ko na minsan hindi ko alam yung solusyon eh. Sa problema ko, Lord, hindi ko alam. Ibinigay ko na to sa iyo kasi I know that you can make a way. Na sa gitna ng pagsubok na nararanasan ko, na sa tingin ko walang solusyon, pero kayang-kaya ni Lord na gawa ng paraan dahil siya ay Waymaker. Natatandaan niyo po yung sa kila Moses ulit, sa Exodus, yung panahon kung saan inahabol na sila ng mga Egyptian. Tapos, ang nakaharang sa kanila dagat. Ano po yung dagat na yun? Natatandaan po ba? Dagat ng problema. Problemado kasi sila kung paano sila tatawid eh. So, ano po tawag doon sa dagat na yun? Natatandaan po. Pangalan ng dagat. Red Sea. Yung dagat po na yun ay yung Red Sea. Na, kasi hinahabol na sila ng mga kawal. Imagine niyo po yung pressure noon, ang dami-dami nilang dala-dala. Tapos ilang araw na silang lakad. Tapos yung mga humahabol sa kanila nakakarwahe. Sino po bang hindi magpapanik noon? Tapos na sinabi, be still. Sabi po ng Lord, be still. Alam niyo po yung mga Israelita, puro reklamo kay Moses. Ewan ko, na-imagine ko na lang yung stress din ni Moses na ang dami-daming umiiyak sa kanya na andyan na yung mga Egypt na sa likuran namin. Diba? Tapos sabihin mo na be still pa rin. Be still and know that I am God. Diba? Napakahirap po nun. Napakahirap kasi nandun sila sa sitwasyon. Nandun yung pressure. Nandun yung panic. Pero sabi ni Lord, chill, be still, and know that I am God. So, ang sabi po dyan sa Isaiah, anong pong sinabi? Ganito ang sabi ng Panginoon. Siya gumagawa ng daan sa gitna ng dagat at landas sa gitna ng malakas na tubig. Ayun po. So, tandaan po natin yun na kung kaya ng ating Diyos na hatiin ng Red Sea para padaanin ang mga Israelites sa safety, kayang-kaya din po ng ating Diyos na buhay na hatiin ang anumang pagsubok, problema o pagkatakot na dinadaanan natin para po tayo ay magkaroon ng comfort, ng kaligtasan po o solusyon sa mga problema natin. At makikita naman po natin sa kawikaan, pero bago po natin yung basahin, sinasabi po dyan na kapag isinuko po natin sa ating Diyos yung bawat aspeto ng ating buhay, trabaho, pamilya, o mga desisyon, hindi lang po sa mga spiritual na pinagdaraanan natin, kundi bawat aspeto, as in bawat area ng buhay natin, kapag isinuko po natin yun sa ating Diyos na buhay, kay Yahweh, bibigyan ka niya ng kaliwanagan, bibigyan ka niya ng direksyon, ng layunin, at gagabayan ka niya sa gitna ng mga hamon o
o mga challenges na pinagdaraanan mo. Makikita po natin yan sa Proverbs 3:5-6 o mga Kawikaan 3:5-6 ang sabi po. Kaya huwag ka magtiwala ng buong puso at ubusan at huwag ka manahan sa sarili mo ng magmahal. Next friends. Sa lahat ng iyong gawain siya ay nananahanin upang ika'y pagtubayan sa iyong mga tatakhain. Okay, so alam niyo po yung Jeremiah 3:5-6 yan po. So, ano po yan yung trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will strengthen direct your paths. Sanay kasi ko sa strengthen your paths. So, si Lord pala, yung sinasabi niya din sa verse na yun na, ayun nga, lahat ng area ng buhay natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Kasi siya yung mag-aayos nito. Siya yung mag-i-strength nito. Kasi minsan, tayo, ginagawa natin, nagtitiwala tayo, more or less, pag-spiritual lang, di ba? Sa spiritual na life lang natin, sa faith lang natin, mga ganyan. Pero minsan, yung maliliit na mga bagay sa bawat buhay natin, nakakalimutan kasi natin minsan na ibigay yun kay Lord eh. Minsan kinukuha natin yung responsibilidad dapat ni Lord, inaangkin natin na sa sarili natin, susolusyonan muna natin, tapos tsaka tayo iiyak kapag wala na tayong solusyon. Bakit di natin gawin na, ibigay mo muna kay Lord bago ka kumilos, di ba? Kasi nga sabi niya, be still and know. So ayun po, bago natin aksyonan yung mga bagay, para po tuwid na, hindi ka na paliko-liko, di mo na alam kung saan ka muna magsisimula, i-ano mo sa Kanya, ibigay mo muna sa Kanya. Tapos si Lord mismo si Lord kasi kapag kakausapin ka naman yan, hindi naman yan vague na, hulaan mo kung ano yung susunod mo gagawin. Hindi naman siya ganyan Specific siya, i-guide ka niya specific. Minsan kasi, ang ginagawa natin, nag-pray tayo, Lord, sa'yo na po ito, ganyan. Tapos, hindi tayo nakikinig Ayun nag-pray ka, puro tayong, madalas napapansin ko, guilty rin po ako doon na kapag nagpe-pray po tayo, ang nangyayari, Lord, ito po yung ganito po, problema ko, and tapos, Amen. Hindi ka na nagbigay ng time na makinig nung sagot niya. Kaya minsan, yung akala mo, ito pala yung pinapagawa ni Lord, hindi naman pala yun yung guidance niya sa'yo. Diba? Kaya nga sinasabi din na test every spirit po, diba? So, ayun. So, kapag nag-pray po tayo, maghintay po tayo nung isasagot ni Lord. Minsan kasi, pagkatapos mo mag-pray, kasi yung pag-pray po, hindi po yan, hello? Parang, parang magreklamo ka lang, parang mag-complain ka lang, ganyan. Tapos, hindi mo na hinintay yung bibigay sa yung solution. Dapat hintayin po natin kasi po yan, two-way po yan. Kaya nga po siya ang prayer. Prayer is actually communication po natin kay God. So, paano magiging communication? Tayo lang salita ng salita, diba? So, ayun po. Dapat hintayin po natin yung guidance po ni Lord na ibibigay kapag, lalo na po pag nag-prayer tayo. So, sa last naman po, sa ating last na slides is, pakibasa po. Ang Diyos ang ating nagagawa ng paraan, siya ay kumilos kahit hindi natin nakikita, at may mabuti siya para tayo'y para sa bawat isa. Magtiwala ka na hindi tayo mapapama, kundi kapakalain ka at bigyan ng magdaan ng pasa. Ayan po, ito po ay actually isa sa mga life verse ko, na yung Jeremiah 29:11 yan, sabi po dyan, na sa English is, I know the plans that I have for you, says the Lord, the plans to prosper you, not to harm you, but the plans to bring you hope in the future. At sa Tagalog po, ano pong sabi sa Tagalog? Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano ay kabubuti ninyo at hindi kasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at pinag-asa. So ayun po, si Lord ay waymaker dahil yung buhay natin, planado na niya. Kumbaga, ito na yung lahat ng mabubuti ay nais niya para sa atin. Kung tutuusin, tayo lang talaga yung paliko-liko kung saan-saan tayo nagpupunta. Pero siya, alam niya yung dapat nating daanan. Ang kailangan na lang talaga natin is, kailangan lagi tayo naka-in-tune sa Kanya para alam natin kung saan tayo
inilalagay talaga ni Lord kung saan yung way na gusto niya na ating daanan para mas straight lang yung way natin at hindi na natin kailangan ma-confuse sa mga bagay-bagay. So, ayun po, ito po yung patunay na yung plano po sa atin ng Diyos ay pawang mabubuti at yung future po natin ay kanyang hawak. So, ano po nga ulit yung tatlong bagay na dapat nating alalahanin para tayo'y maging be still and know that He is God? Ano po yung una? Pangalawa po? At ang pangatlo? Waymaker. Okay po. Sa ating po pagtatapos, ito po yung hamon natin. Ang pagiging panatag at pagkilala sa Diyos ay pamumuhay sa pananampalataya. So, yun po ay faith. Yung hamon ko po sa inyo, skip pala to. Ang hamon ko po sa inyo ay yung mamuhay po tayo na inaalala po natin na yung Diyos po natin ay siya ay promise keeper, miracle worker, at waymaker. Kasi kapag tinatandaan mo yun, na kapag nandun ka sa problema mo, tapos matatandaan mo, mariremind mo yung sarili mo, na teka, yung Diyos ko, kaya-kaya to, walang imposible sa Kanya. Teka, yung Diyos ko, siya yung paggagawa ng paraan. So, kahit mukhang imposible to, sa akin, kaya to ng Diyos. So, ayun po, kaya sa panahon na nakakaranas po tayo ng mga problema, pagsubok, pagkatakot, pangamba, or pag-aalala man yan, ay tayo po ay maging, kapag ipinanalangin natin, be still and know that He is God. Be still na nasagot na yung panalangin mo. Be still dahil may solusyon na. Hindi mo na kailangan mo problema pa. Katulad na lang po, paano ko po ba ma-example? Ayun po, no? Naalala niyo po, na-share ko na po sa inyo to yung nangyari nga po sa akin na nawala na akong pamasahe. Diba? Sabi ni Lord, be still and know. Be still and know, mupo ka lang dyan. Tapos siya yung nagpadala ng tao para bigyan ka ng pamasahe. Kasi hindi mo yung na-expect, diba? Hindi ka niya sinabi na, oh, ito, punta ka dyan, manghingi ka, mag-solicit ka. Hindi, umupo ka lang dyan. Magtiwala ka lang sa akin. Tapos, siya na yung nagbigay ng way. Siya na miracle para sa akin yun kasi hindi ko naiisip na ayun pala yung solusyon na gagawin ni Lord. Imposible sa akin, alam ko ba na nandun yung tito ko? Alam ko ba na attend siya ng church? Imposible para sa akin yun. Pero, nagulat na lang ako na nandun na yung tito ko, tapos siya na nagsabi na, tara na, uwi na tayo. Tapos, sagot ko na yung pamasahe mo. Ayun. So, diba po? Ganun po yung ating Diyos na buhay. Ganun po siya kumilos. Hindi natin naihahagap ng ating isipan, pero naroon po yung kanyang pagkilos. So, ayun po yung ating word po sa araw na ito. At tayo po manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita, banal na salita, to remind us, Lord, to be still, know that you are our God, Lord, na ito po ang aming Diyos, Lord, na the God who made things impossible, possible, Lord. At ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga milagro at Diyos na siyang tumutupad sa kanyang mga pangako. Lord, dalangin po namin, Lord, na itanim niyo po sa puso ng bawat isa sa amin yung salita na ito, ang mga mensahe na ibinigay niyo po sa amin, itatak niyo po ito sa aming isipan, Lord, at na magamit po namin ito sa pang-araw-araw po na aming buhay, lalo na po, Panginoon, sa mga pinagdaraanan ng bawat isa. Father God, marami pong salamat sa inyong power, Lord, to remind us that nire-remind niyo po kami palagi, Lord, na nandyan lang po kayo sa aming tabi, na nandyan po kayo para tumulong sa amin. Marami pong salamat, Lord. Lord, sa inyo po lahat po ang mataas na papurit pasasalamat. Sinuselyuhan po namin ang aming dalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.